Studio live. Good morning na Sunday. Please welcome Coach Kristan. Good morning! Morning, Coach. Morning, buddy. Morning, Joy. Good morning sa ating mga in love na DZXL listeners. That's right. Tayo rin, in love din, Coach Chris. Oh, dapat always in love because love may be a sacrifice, but love is a good thing. Yeah. Wow! So, kung may magandang sakripisyo, ito na yung pagmamahal. Yes, exactly. Alright. Bumabati rin tayo sa lahat ng mga onliners natin worldwide, www.rmnews.com/tv. Victoria Ninda. Good morning, Ma'am Gloria. Welcome. Morning, Victoria. And nag-invite ho kami, nakabahagi namin kayo sa Valentine's episode ng Good Morning Metro Manila today. Sa pamamagitan po ng pagtawag ninyo sa amin, inulit lang natin yung ating mga contact details, landline, kung may tanong po kayo kay Coach Kristan tungkol sa love, relationship, and kahit po sa ilang bagay, pwede ho yan sa 8822-371. Ayan, ito na pagkakataon ninyo. Pwede mo kayong tumawag sa amin. Mapakinggan mo kayo. 8822-374. 8822-2376. 8822-378. Yung cellphone numbers namin, may mga text po ito na hindi namin nababasa maya po ng kaunti, ha? 0942-570-0106. At syempre, sa atin naman ng Globe 0927-650-6795. At 0921-431-1044. Marami din ho tayong friends sa Facebook na pwede mo din kayo magbigay. Message. Sa good.dzxl. And email morningmetromanila@gmail.com. Awesome. Here we go! Mario Rojas at Elga Joy Garcia. Metro Manila. Coach Chris, ano ating paksa today na inihanda mo para sa special episode natin? Timely. Alright. Pakibaba lang, Coach Chris. Sorry. Alright. So, very timely, buddy, no? It's the month of love. And at the same time, this is the time to be in love. So, our episode for today is Make Every Day Valentine's Day. Hindi lang Feb 14, dapat. Yes, dapat every Dapat day. everyday. Parang... Dapat everyday in love ka. Yeah. Tama, parang si Joy lang. Si Joy palaging blooming. Blooming. Iba na in love. O sabi nila, pag wala ka ng boyfriend, mas blooming ka. Oo, tama. Agree agad. Agree. Kasi pa pwedeng in pursuit of a boyfriend. Tama. So, ganun din pala yung puntire doon, ha? Kasi pag galing ka daw sa heartful relationship, kinakailangan mong protektahan ng sarili mo, blooming ka lagi. Pero I'm not saying it na ganun naman yung nangyari kay kasama Jay, of course not. Coach Chris, what makes Valentine's special? Nako, ang Valentine's parang Christmas yan. Kasi di ba ang Christmas, the reason why it's exciting, it's not the actual day. Katulad tayo sa ating mga Pilipino, ang pinakamahabang season is Christmas. That's right. And the excitement is in the air for the entire several months from September 1 to December, di ba? Minsan nga extended ba hanggang 3 Kings. So ang the good thing about Valentine's is the preparation. Siguro example natin sa mga lalaki, how do they prepare? Nandyan yung magsha-shave. Ahit pogi. Oo, ahit pogi. Dati, parang lang, may goatee pa. Yung mga balbasarado pa. Pero pag Valentine's, nagpapapogi bigla. Tama. Diba? So, for the girls naman, nandyan yung nagda-diet. Parang kala mo ba, susama sa swimsuit competition? May pinaghahandaan talaga, okay? So, those are just very simple example, that makes Valentine's special because there is thrill and excitement. There's that thrill and excitement. Iba yung kilig. Yes. Iba yung push, iba yung power na nararamdaman, no? Kapag sa preparation pala yan, Coach Chris. Yes, this is just preparation. Puporma ka pa lang, halimbawa. Excited ka na. Yes. Excited na. So, part of the preparation din, Joy and Buddy, is yung nandito kasi yung extra effort. Diba? Dito na pumapasok yun. Yes. For the guys, yung mga kumpare natin, usually, yan yung pumupunta pa ng Dangwa ba yun? Kasamang Buddy, Joy?
Dahil bibili ng bulaklak. Oo nga, madami So, pa. ano pa lang, nandiyan na, nakapila na. Siguro this week, mararami na ang dumadayo Dami na. dyan, ano? Oo. Medyo nagmahal na rin ata. Mahal na rin. Yes. Kaya nga sabi ni Aling Virgie dyan sa baba, Sa baba. nagtitinda ng flowers, Coach Chris, mga Monday pa lang, sir, order ka na, ha? Kasi ang dami talaga. Madami na talaga. So, ibig sabihin, kapag dapat agahan mo na para hindi ka maubusan. Yun. Yes. So, flowers and chocolates are always part of the preparation. Oo, correct. Bakit nga ba pala? Bakit, Coach Chris? Well, flowers is a symbolism, like, di lang naman pang Valentine's, ano? When you visit someone who's sick, it's a symbolism of your concern and care. So, and definitely, women, Joy, ikaw ang makaka-testify dyan, diba? Parang nakakataba ng puso na bibigyan ka ng bulaklak, especially in your parang special days like birthday and of course, Valentine's. Tigit. May tumatanggalin ba sa flowers? Kapag ayaw mo yung nagbigay sa'yo. Si Joy, marami ka na bang natanggihan? Biglang ganun. Wala ko nasabi. Yung chocolates. Yung chocolates. Tinatanggihan din. Lahat. Tinatanggihan din. Hindi. I mean, yung point na, bakit sa sabon? Chocolates. Bakit chocolate? Well, chocolates naman, definitely, it's a sign of sweetness because it's sweet. Diba? That's a very literal explanation to it. But it's also parang a common observation that we usually give chocolates because girls usually have sweet tooth. So, mahilig tayo sa dessert ang mga babae. So, yan ang pinaka accessible na hindi ka agad nasisira. So, hindi natutunaw like ice cream. So, that's one explanation, That's a fetish for girls kasi. Gusto nila. Yan pala. So, yung mga boys dyan, baka lang nakakalimutan yun. Nare-remind lang namin kayo. Ano yan, material? Yan yung mga material na bagay na pwede. Ano pa? Yung effort na pwede. Well, ang pinakamagandang effort, I think, for guys, is to prepare a very special, hindi mo kailangan dinner, pwede naman lunch, pwedeng breakfast, but a special time to bond with your girlfriend or wife. So, pati wife. Paano yun? Oo, tama ka dun, Joy. Kailangan, pati yung si Buddy nga, dapat tutulungan natin si kasamang Buddy mag-prepare na. Willing ako. Maghahanda. Willing ako na taga-bili o na-rekado. Pwede. Paano pag hindi man magluto? Coach Chris. Okay lang naman, basta yung effort na kahit papano, ibalin lang natin yan sa karinderya or sa fast food, pwede. Pero ang importante dyan, yung quality time, pwedeng pumunta sa park para maiba. Every day is Valentine's Day. That's the goal, mga kasama. May mga pagkakataon minsan, naghanda ka na't lahat at nakaset na ang table. Meron din ba mga pambasag ng mood? Siyempre. Dapat kasi cautious ka doon, di ba? Oo. Like biglang magtatampo si misis o si partner o si girlfriend o si boyfriend. Oo. Siyempre, meron talagang nakakasira ng mood. Hindi mo inaasahan, di ba? Yes. So, paano mo yun magagawa ng solusyon or ahead of time, anong dapat nilang gawin, Coach Chris? Ang unang-unang nakakasira sa romantic mood is, I hate to say it, but technology again, is to blame for that. Kasi, syempre, romantic mood na, ito na yung time for bonding. Okay. Sabay, ang cellphone mo, walang tigil ng text. Baka nandyan na yung nagdududa pa si misis or si girlfriend na, may number 1 at number 2 ba at number 3? Kaya ba ang daming nagte-text dahil pagkatapos ito may booking ka pa? So, yeah, those are one of the simple things that might ruin the mood. So, sabihin, pag ganung mga bagay, i-off o kaya Off silent. muna or set aside muna siguro. Bigyan mo ng focus. Yes. Ahead of time, mag-advise ka sa mga, kasi minsan talaga may mga work, may mga nature ng trabaho na nagko-coordinate ka pa rin kahit nasa bahay ka na. Hindi mo maiwasan. Yes. Like kami sa media. Doctors, yes. Doctors. Kami sa media, ganun din. May magsiset na interview, etc. So, from time to time, talagang may text. And so, it's a good thing na na-emphasize ni Coach Christian. Pagdating sa dinner, for the couple or for any partners,
wala na muna yun. As much as possible. So, sa mga lalaki yan, advice yan sa mga lalaki, Coach. Sa amang babae naman, sa amang mga babae naman. Nako, Joy, ikaw, wala kang problema dito kasi you always look good. Ayan! But, especially those who have been in the relationship for quite some time, yung medyo 3 taon na silang mag-boyfriend-girlfriend, 10 taon na silang mag-asawa, dito na yung tinatawag natin na medyo si Mrs. or si girlfriend ay pinapabayaan na yung kanyang sarili. To be blunt about it, nalolo siyang na. So, ibig sabihin, napakalaga din pala yun. Yes. You have to look good. Because if you want to keep the romance alive, if you want to still make your boyfriend or husband long for you, definitely you have to exert a certain effort. And to be fair naman, I don't want to be double standard in terms of gender. Syempre, kumpare rin, definitely meron din silang participation sa looking good. Hindi lang naman ng babae ang kailangan. But we emphasize it more to girls. Why? Because girls by nature are vain. Yung mahilig talagang mag-ayos, mahilig magpaganda, magpa-beauty. Pero nakakalimutan nila to once they get comfortable with their respective partners. So, that's one thing, that's very important. Marami kasi mga babae na, lalo na kung marami ng anak, coach, partner na, naku, bakit sikasukin mo pa yung sarili ko? Dami-dami ko ng anak. Wala na akong panahon. Pala yan. Importante talaga. Bakit ang mga babae talaga tinatanong kami mga lalaki kung maganda na ba sila samantalang maganda naman talaga sila? Anong kahulugan nun? Yun parang reconfirmation yun, buddy. Yung sometimes you are insecure, Okay. And you need somebody, especially somebody close to you, to compliment you. So for us guys, ano yung mabisang paraan ng pagsagot namin? Kasi baka mali yung sagot namin, maruwin yung dinner. Nako, syempre, I'm not gonna encourage people to lie. Okay. But definitely, if you love someone, yun na lang ang motto ko. If you love someone, there's always something good about that person. So, whether it's physically or attitude-wise, personality-wise, pwede mo compliment. Katulad nito, buddy, pag sinabi niya, maganda ba ang suot ko? Ay, naku, ang ganda ng buhok mo. At least, di ba? Kung talagang nababaduyan ka sa suot ni Mrs., sabihin mo na lang yung ibang maganda sa kanya para hindi maruwan yung mood. Pero malakas kayong pumake-up naman, di ba? Babae naman yung kanyan simpleng paglalandi yan. Naman at least, di ba? Mapansin mo siya. Yung pala yun. Ako, misteryoso. Marami tayo natututunan, ha? Coach Chris, babalik tayo mamaya. Make everyday Valentine's Day. In other words, ang pagmamahal, ang pag-ibig, araw-araw dapat. Hindi nawawala. Babalik po kami. Mario Rojas at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Text lang kayo makasama sa programa, ha? At kung may nice point, love message, love dedication, anything, just for today. Good morning, Metro Manila. Sun, 0942-5700106. At syempre, ayan yung ating paboritong globe. 0927-660-6795. Text lang kayo. Ito yung magkakataon nyo, ayan. Diba? 0921-431-1044. Natin sa DZXL 558 Philippine Standard Time. Apay 29 na minuto na lamang ho. Apay alas 10 na ho na magandang morning ng Sunday. Init, ulan, lamig. Mga baby ko baka magkasakit. Big Soluble Electrolytes for chickens, roosters, pigs, goats, and others. Iwasakit ng mga alaga. Go big before it's too late. Big Electrolytes. Yes, yes, yes. Big Electrolytes, immunity elevating big water solubles for all kinds of weather, for all kinds of animals. Kung gusto mong makauna sa balita at sa makulay na talakayan ng mga napapanahong usapin at mga pangyayari na may kaugnayan sa ating lipunan, dito ka na sa Unang Pihit sa inyong mga radyo. DZXL 558, ang bagong kasama mo. Musika.
Tuloy-tuloy ang bulusok upang maging platinum hit. Isa siyang haligid din ng composer, arranger at musical director. Nakamit na niya ang tronong top male singing sensation sa buong Pilipinas. Pinangalanan siyang ama sa larangan ng paggawa ng mga nationalistic songs na nagbigay sigla sa ating mga Pilipino sa nakaraang dekada. Entablado. Let's out backstage. Orchestra Dubai Overture. Curtain up. The fourth repeat season of the biggest theater musical event of the year. Musika at Entablado. Tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa DCXL 558. Tatak RMN. 558 DZXL. DZXL. Good morning, Metro Manila. Nabalikan natin ating resident practical coach, si Coach Kristan. Coach Chris, may mga babatiin ka? Oo, babatiin ko lang ng belated happy birthday ang aking very pretty sister. Yesterday, birthday si President Pinoy. So, happy birthday, Marivic Tanang. I love you, sister. And siguro, buddy, since ano rin naman, tayo Valentine's Day ngayon, I seldom greet my life partner, my fiancé, my wife-to-be, and of course my best friend and my everything, Denise Angeles. I know you're listening, so happy Valentine's advance, and I love you. Good morning. Speechless kami ni Jordan, Coach Krista. Susunod na mamaya ang partner. Ikaw muna. Wala naman! Wala. Pag dumating na yung destiny ko. Wala, private na yung private eh. Naka-private eh. Coach Chris, paano ang tamang gawin or mga pwedeng gawin para, kasi iba talaga problema nila paano magsimula ng pakikipagrelasyon. What I mean is, kung paano pumasok sa isang relationship na ina-aspire yung long-lasting, di ba? Okay. Ano ba yung mga pwede mo maipayo sa nila? Yung mga tipong gumigiri-giri lang, naghahanap ng magandang approach and nakakita ng magandang break or pagkakataon. Ano mga tips mo sa kanila? Unang-una, I think, for a person who seeks a long-time relationship, the first thing to do is not search for a partner, but you have to search for yourself. You have to make yourself complete first. Kasi the usual problem why relationships hindi sila nagtatagal, hindi nagwo-work. Kasi pumapasok ka sa isang relasyon na hindi ka buo at iniisip mo na yung taong yun ang bubuo sa'yo. So, dun sa ganung sitwasyon, kasi masyado tayong para bang na overpower tayo ng movie ni Tom Cruise and Jerry Maguire, yung may famous line na "You complete me." Kilig na kilig tayo nung pinalabas yun eh. Pero sa totoo lang, if papasok ka sa isang relasyon na hindi ka buo as a person, at hahanapin mo na buuin ka nung taong yun, doon nagsisimula ang problema eh. Kasi you are expecting that person to fill gaps in yourself. And in that way, pag hindi na nag-fill yung partner mo to fill that gap or void in your life, doon nagsisimula ang problema. So, kompletuhin muna o buuin mo ang sarili mo. Yes. Huwag ka munang pumasok sa isang relasyon kung sa tingin mo kulang ka pa. Ano yung mga pagkukulang bang kadalasang problema? Iniisip nila, unang-una, wala silang, kumbaga, self-confidence. Isa na isa. Yung para bang, nagkakaroon sila ng kumpiyansa sa sarili kung meron silang partner. Para bang, pag wala silang partner, hindi sila buo. Maraming ganyan tao. And I have to admit, for a time, I was like that. Kasi if you ask my friends, they would always say, ikaw hindi ka nabubuhay ng wala. And it turned out to be, I had a lot of failed relationships because I failed to see that definitely ako muna pala ang dapat magpa-boost ng confidence ng sarili ko. Hindi ko siya
hanapin sa ibang tao. So, that's one thing, ano? Pero parang, yun yung kadalasan, pero tama nga naman talaga yan. Yun yung reality na ginagawa ng iba, pero yung pala, yun ay mali. Yes. Oo. Pero don't get me wrong, ano? Yes. A person cannot complete you, but definitely a person can complement you. At least to qualify. Kasi maraming nakigaya kay Jerry, di ba? Kay Tom Cruise. Kapag tinanong ka ng partner mo, bakit mo ako mahal? Or gaano mo ako kamahal? Di ba? Pag talagang hindi ka in love, ang hirap sagutin. Di ba, Coach Chris? Yes, totoo ha, totoo yan. And siguro, nakuha ka agad ni Buddy. Parang maghanap ka ng magandang linya. I love you because you complete me. Di ba? Yun namang babae kilig. Eto na, hahanapin na sa'yo. Wala ka mabibigay dahil wala naman talaga. Problemang malaki. Problema. The dinner will be ruined. Okay, it's all over. Kanina, pinag-usapan po natin yung special na araw. Well, na taon nga lang na tayo sa Pilipinas, February 14, Valentine's Day. But, kanina may binabanggit ka ng paghahanda mo siya, ipaghahanda mo siya, Coach Chris. Papaganda ka. Yes. Papaganda ka, tapos yung talagang extra special. Sarili mo, at saka yung mga action, words. Although given, minsan may mga instances talaga na baka may bumasag sa iyong pinaplano. Gusto ko lang makita yung pagkakaiba ng isang araw na special na tulad ng ito, Coach Chris, at ng isang araw na parang regular lang at ordinary. Pasadahan mo lang yun para lang, kumbaga, makita lang ng mga nakikinig sa atin na pag in love ka, there is always that extra mile, extra effort, I mean. There's always that extra step. Yes, kasamang Buddy, definitely ang difference ng regular day sa Valentine Day, ano? Unang-una, yung meron tayo bang effort na pag Valentine kasi gusto mo palagi kang sweet. So, paano yung sweet? Pag sweet ka. Sweet ka sa words. Ang mga lalaki, usually, hindi expressive yan. That's right. Diba? Totoo. Parang kinikilabutan yan pag nagiging mushy or romantic. So, parang, diba? Lakas ang tawa ko. naman yan. Parang feeling nila, pag narinig ng kumpare nila, parang, baduy mo, pare. Pero, pag Valentine, para bang may excuse kasi, diba? Na ikaw ay mas nag-I love you kay misis o kay girlfriend, or nagbibigay ka ng card pa nga siguro. Siguro, kasama doon sa chocolate na ibibigay mo, flowers, may card, diba? Tapos may nakasalat doon. Pero, hindi araw-araw, ganun ka. So, yun yung difference, ano? Ibig sabihin na at least kapag Valentine's Day, magtataka yung misis o kaya yung girlfriend. Yes. Na, nilalagnat ka. May sakit ka. Baka imbis na makabuhay, magduda pa, baka may ginawa kang masama, kaya ka sweet sa akin. Anong kinain mo? So, sa mga babae naman, sometimes, madalas sa atin, ang sinasabi sa mga girls is, nagger ka. Ang moody mo, ang sensitive mo. Yan ang ordinary day ng babae. Yung para bang may ginawa nang maganda, yun nga, tamang duda. Or let's say, meron lang nakalimutan ilagay yung cup ng toothpaste. Yan ang madalas pag-awayan ng mga mag-asawa. Sasabihin kagad ng babae, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? So, walang pasensya. Pero, pag Valentine, si misis or si girlfriend, mas pasensyoso din naman. Hindi masyadong tamang duda. So, meron tayong effort to be sweet. So, tapos siguro at both ends, whether mapalalaki, mapababae, meron tayong always element ng surprise pag Valentine. So, nandyan si mister o si boyfriend, magpapadala siguro ng singing telegram. Nung college kami, ginagawa yun diba? Bigla may papasok sa classroom, magpapadala si boyfriend kay girlfriend ng parang choir, nakakanta. Ewan ko kung nangyayari sa mga estudyante mo yun sa FEU, buddy. Ang mga girls naman, expected nyo na may surprise sa Valentine's Day. Kaya hindi na surprise. Kaya lang, hindi nyo alam kung ano mangyayari. Anong klaseng surprise? Anong klaseng surprise. But that makes it more special, right? Yes, importante yan. As compared, pag ordinary day, wala everything is a routine. It's a routine. And there's always a problem kapag routinary na mga bagay-bagay, especially sa relationship. Diba, Coach Chris? Paano ba hindi maging routinary ang mga bagay-bagay sa love and relationship?
syempre nandyan yung may effort ka to spice things up, ano. So, dyan pumapasok yung, siguro pag-usapan natin, buddy, lalo na to, nangyayari to lalo na pag may anak na, pag may asawa. Kasi pag medyo bago pa sa relationship, 1-2 years as boyfriend, girlfriend, hindi pa talaga problema eh. Pero how do you make things special or spice things up, ano? Ang pinaka-importante dyan, quality time. It's not the quantity of time. It's the quality time. It's the quality of time. Okay. Siguro, pasadahan natin, ano? For men, ano ba yung mga usual tips ko lang? To make sure na you make every day a Valentine's Day, ano? Unang-una, nawawala na sa panahon ngayon yung pagiging gentleman. Ay, wala na yan. Wala na ngayon yan. Ay, nako. So, at least paminsan-minsan gagawin naman yan. Pero hindi na consistent na ginagawa. Paminsan-minsan lang talaga. Okay? At pero sa Valentine's Day meron. Yun, pag Valentine's meron. Valentine's Day lang meron. Para tuloy may puot si Joy. Na parang talagang ang mga nakikipag-date kay Joy siguro, treat her well, si Joy, napakaganda. Treat her well. Based sa pag-aaral ni kasamang Joy. Ay, nagkukutan lagi. Hindi ba pwedeng observation lang? Ano yan? So, maging gentleman. Sige, example, napakadali naman maging gentleman. Simpleng pagbukas ng pinto, pag pupunta kayo ng mall, di ba? Simpleng mo ng seat, pag uupo, hindi yung ikaw pa yung nauunang umupo. Yun ang mga very simple ways, na hindi mo kailangan gumastos. Siguro, another way na siguro napakahirap sa panahon ngayon, lalo na pag nanonood ka ng basketball or sports channel, yung bang pag nanonood si Mrs., bigay mo sa kanya yung remote. Those are very simple things na mapapakita mo ang pagka-gentleman mo. Pero alam ba ng mga women na kung pakitang tao lang ginagawa ng mga lalaki? Alam mo, usually talagang biktima ang mga babae ng pakitang tao, lalo na pag naliligaw pa lang. Just put forward lagi. Tama ka, buddy. Pero may mangilan-ngilan dyan na consistent. Yes. So, tayo na lang mga babae, let's hope and pray na ang ating makakasama ay consistently a gentleman. Kanina kausap namin Coach Chris kung na-monitor mo. Partners, si Candid and si JC. Distance love affair. From Nueva Ecija. And ramdam namin ni Joy yung sincerity niya ng pagsasabi niya kung ano yung nararamdaman niya kay Candid, di ba? Parang lahat gagawin niya para kay Candid. Kakatuwa, no? May mabilis na payo. Maliban doon sa open communication, trust, ano pa yung sinabi kanina, Joy? Pag-sacrifice. Sa isang long-distance relationship, Coach Chris, ano pa yung pwede mo may nagdag na practical tips? Definitely, ang isang dyan is we have the communications right now, applications. Okay. Communication is very important. We have the advantage nowadays kasi dati pag sima ng asawa mo, talagang bago mo makausap, gagastos ka ng malaki. Ngayon, you maximize Skype, YM, FaceTime, Viber, kasi what would really help is communication. Kasi yung trust, I agree with that. But before you can establish trust, it's very difficult if you do not communicate, especially if it's a long-distance love affair. So, yun ang isa kong maipapayo. Communication. Communication pala. Pag nasira ba ang trust ng isang babae, mahirap na ibalik? Alam mo, based on experience, mahirap talaga. Kasi kung meron ako maraming kliyente, it's about love. Love talaga ang bread and butter ko when it comes to life coaching. But what I can assure you, there's hope. Basta pag nakita ng babae na talagang nagbago na, meaning, kung let's say, nahuli niya ng babae dati, sinurrender ang cellphone, nagpalit ng number, nagpalit ng email address, tapos ngayon, palaging kung nasan siya, ay nagre-report, bumabalik eh. But it takes two to tango. Kasi dapat din ang iyong partner is willing na tanggapin ka ng buong buo. Kasi pwedeng ginagawa mo na rin lahat para hindi na siya magduda. Pero yung partner mo naman, para bang may lamat ka na at hindi niya na talaga tatanggalin yung lamat na yun sa'yo, mahihirapan. So it takes two to tango. Yan, ng babae. Paano pag sinasaktan
Yun, yung battered, yung physically abuse. May physical pain ang involved. Actually, dahil napag-uusapan na natin yung abuse, as a life coach, definitely, I would have to say that physical is just secondary. Verbal abuse is more, it's more devastating, it's more dangerous. Pero regardless if it's physical or verbal, kailangan talaga yung nang-aabuso magbago. Kung hindi talaga magbabago, hindi ko naman sinasabing agad-agad ay hiwalayan. Pero kailangan turuan ng leksyon or bigyan ng ultimatum. Kasi once na nasanay ka na inaabuso ka physically or verbally, unti-unti nababago na pati pagkatao mo. Pati yung kumpiyansa mo sa sarili mo, pakikitungo mo sa pamilya mo at kaibigan mo, nag-iiba. Nag-iiba rin ang pananaw mo sa buhay mo. Lalo na kung may anak ka, hindi magandang lalaki ang anak mo na ganun ang pagkatao mo na, no? Hindi na yung tama. So, ang simpleng advice ko, sana pag-usapan para matigil yung pang-aabuso. So, ito yung madalas madalas talaga, Coach Chris, na nilalapit sa'yo ng mga kliyente mo. Yes. But ito sa married couple siguro. Married, meron din tayo yung mga, yung mga boyfriend, girlfriend. Usually, pag dumarating na yung mga around 3 years na, kahit hindi pa sila mag-asawa, nakikita mo na yung verbal abuse at saka physical abuse. Sabi kasi nila, napakinggan ko to, within 2 years, ito daw yung best person ka pa. Yes. What I mean is, pag 3 years na raw, Joy, lumalabas na talaga kung sino ka o ano ka. After 3 years. Kaya, hindi ko lang naman sinangayunan is mag-live-in daw muna for 3 years. Which, ang gusto ko i-point out is, may katotohanan kaya yun? Or based doon lang sa mga clients' stories and inquiry sa'yo or pag-share sa'yo, Coach Chris, talagang totoo ba yan? Totoo. May katotohanan? Meaning, I don't want to be specific on the time frame. Yes, of course. But if already, let's say, they've been together for several years, even if they're not living in the same house, talagang lumalabas. After talaga. 3 years. Usually, mga ganong range. Mga ganong range. Okay, so if that will be the case, hindi na Valentine's Day every day. Yes. Hindi na. Talaga ni Buddy, totoo. Hindi na. Kaya po kami, minamarapat namin na puntahan yung mga, in-explore namin yung mga ganong sulok ng pagmamahal eh. Kasi malalim pag pinag-usapan talaga love. And tama naman, 365 days a year, hindi sapat pag-usapan. But good thing, here we go, number 1 kanina, sabi nyo nga, ni Joy, yung pagiging gentleman, bagamat very rare na sa panahong ito, nandyan pa rin naman. Yes. And it will add up para ma-spice up yung buhay pag-ibig. Of course. Kasi women, I think Joy would agree with me. All of us would want to be treated right. Yeah. Nakalagay dito is listen more to your wife or girlfriend. Yes. Kasi syempre, ba't wala nakalagay na listen more to your husband? Mamaya, babalik tayo. Pupunta naman tayo dun. Coach, please go ahead. Kasi usually, ang mga wife, ang mga girlfriend, yan yung marami talagang sinasabi. Kaya nga sabi nila, nagger. Kasi talagang siguro innate sa babae ang masalita. So ibig sabihin dahil kaya nagnanag yung babae dahil hindi pinapakinggan? Siguro, yan ang isang magandang halimbawa, Kaya when I say listen, do not pretend to listen but really pay attention. So yun kasi napakalaking bagay sa babae ang nakikinig. So I think lalo na pag liniligawan ang lalaki, talagang nakikinig pa eh. Pero pag nagtagal-tagal na mukhang nakikinig pero lumalabas sa kabilang tenga. So, that's another way to probably make Valentine's Day every day. Ito yung pinakamatindi din sa malalaki, yung hindi sila express sa pagmamahal. Which is nagiging problema. Kaya may mga babae na parang hindi nila nararamdaman na mahal sila. Paano yun? Kahit mahal na mahal sila. Pero ang problema nga, minsan, ang akala ng malalaki, dahil pakiramdam nila yon, okay na. Pero hindi na-express. Yes. Kaya siguro, mabalik tayo doon sa sinasabi ni Joy na bakit ba nagnanag ang babae? Bakit ba insecure? Kasi nga siguro wala silang assurance verbally. Kasi nga, ang women are more verbal and more expressive. So, ang demand nila, ganun ang demand nila. Although, syempre, pinapakita naman ng mga kumpare natin kung gano'n nila kamahal in action. Sometimes kasi ang women, they also like hearing it.
Alright. So, yun. Kanina, reconfirmation. Tama? Yes. Maganda ba ako, honey? Oo naman. Kanina pa nga ang tanong-tanong. Ganda-ganda mo na nga. Away na. Bagay ba itong kulay na ito? Oo nga eh. Away na pag makulit. Pumasa ba? Sa malalaki yan. Paano naman sa mga babae? Naku you have to be fair kasi women has to also take part to make Valentine's Day every day. So, yung parte ng kababayan, babalikan natin. Yes. Mamaya pumakasama. Okay. Standby lang kayo makasama dyan. Grabe, nakikinig talaga sila. Hindi sila tumatawag. Kasi nakatuwa nga ng ganyan si Aling Pepang, yun. Pinapakinggan niya. Happy listening and thank you. Good morning po. Pabati po sa mga Dimalanta family sa Barangay Dolores, Capastarlan. Especially to my mother, Lilia, and my friend Gob at Richard Maniego coming from Doc. Ayan, sir, ma'am, pakiplay naman po yung song na entitled Buko. Ito na yung kanina tinatanong pa. Wala po kami dito po ngayon. Kaya po naman kung saan dito po ang Tabon. Ano ba yung buko? Buking? Sige. Buko. Kuya Rambo, pwede po ba mag-request? Pusong Bato. Nandun ko lang po si special summon ko kay Albert po. Ingat ka lagi, Albert, ha? Dito lang ako nagmamahal sa'yo, si Adeline ng Bataan. Sabi ni Misteryosong, number 1 sa pag-ibig ay trust. Sabi na nga ba importante ang proteksyon. Misteryoso! Ayos ka. Misteryoso, sayang hindi ko kayo nagkatuluyan. Kaya hindi siya naging Mrs. Yoso. Kasi misteryoso, Mrs. Yoso. Good morning, pakibati din po si Jody Tromolo, Kuya Goroy Joseph Celestino po ng Waikar, Coron, Palawan. At love is a broadcaster. Gano'n. Kapuso pa nga siya eh. Okay, sa birth certificate pa lang niya, love na siya, diba? Kasi love. Good morning po. Bakit kapag mahal mo po ang ilang tao, mahal mo na, lumayo pa? Joseph Celestino ng Waikar. Thank you, Idol ng Bayan. Text na ito para kay Mayor Rodrigo Duterte. Idol daw siya ng Bayan. Okay. Marami pa dito, partner. Marami pa? Ang ganda-ganda naman ng Valentine's edition ng programa nyo. Sabi ko ni Texter 1474. Thank you po sa inyo sa lahat. A woman's heart should be so hidden in Christ so that a man should have seek him first to find her. Kanina nga. Para nasa daily bread to, ha? Thank you. Good morning po. Maganda po ba si Ate Joy? Nasabi ko na po, napakaganda. Pati si Coach Chris. Pagpa-reconfirmation po tungkol dyan, ha? Kuya, good morning. Request ko lang po ang kantang Namimiss Kita by Republican. Greet ko lang po lahat na nakikinig ngayon sa lahat. Advance Happy Valentine's Day. Noemi Carcueva. Marami pa dito, Tex eh. Ganun ba? Good morning po. Bakit kapag, family dyan po sa barangay, naulit ito. May mga text dyan eh. Ang dami pa. Wala pa yung last batch. Ito po, Coach Chris, 5 languages of love. Number 1, affirmation. 2, quality time. 3, gift. 4, service. And 5, physical touch. Yes. Napakagandang book niyan. Si Dali ng Tomas Morato. Ma'am Dali, regards po. Good morning, ha? Good morning! Okay, sabi ni Texter 7390, pinapasabi ni Nanay, flowers symbolized adoration, admiration, love, and respect. We offer flowers to Blessed Virgin Mary because she is our Mother of the Universe. Texter 7390. Alright, babalikan po natin iba, ha? Saglit lang. Thank you ulit sa Onesimus. Prom night is coming over. Get the best suits from Onesimus Suits and Barongs. Come and visit our stores near you or check out their website www.onesimus.com.ph. Ang pong number ay 533-1165, local 307 0932-873-9618 ang cellphone number. Onesimus, the Philippines leader in men's formal wear. Thank you kay Miss Joanna Cruz at kay Sir James Francisco at kay Grace Garrido ng SM Mega Mall Onesimus Branch. Iras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Eto na tayo sa last 6 minutes po ng programa. Napakabilis ng oras. Sa kababaihan naman, Coach Kristan. Unang-una, buddy, yun nga napag-usapan natin kanina, yung make an effort to look good. Kasi usually, pag komportable na si girlfriend or si wife, na para bang parang feeling nila maganda na sila palagi. Syempre, sa atin namang mga kumpare, nakakataba rin naman ang puso na nag-aayos pa sa'yo, para sa'yo, ang iyong girlfriend or yung iyong wife.
Next is, dahil mapaspasan ko na to, dahil last 6 minutes na tayo, spend time with your husband, boyfriend, doing his interest. Kasi kanina, di ba, listen to your wife or girlfriend. Para naman sa mga babae, tayo naman ang mag-adjust. Minsan, kung gusto nilang manood ng basketball, makibanding din naman tayo. Tama, championship series na. Yan, kaya nga basketball ang talagang hinaano ko. Ibig sabihin, kahit ayaw na ayaw mo, pagbigyan naman. Yes. And lastly, avoid being sensitive. Kasi di ba nga, mga babae usually maliit na bagay. Maliit na bagay, bigla na lang palalakihin, ano? At magiging historical na. Yes, historical. Hindi lang hysterical, nagiging historical na dahil kung ano-ano na. Kayo minsan, no? Lit-lit lang na, hindi mo lang naibili ng chicharon. Naungkat na lahat ng nangyari sa past, ano? So, instead of being sensitive, try to have fun. So, mag-banding kayo. Na sabi ko nga, kung let's say naman, ang gusto naman ni Mr. is yung magluto or let's say, meron siyang mga toy na mahilig siyang mag-build ng mga kotse na ina-assemble na mga miniature. Siguro, you enjoy that with him. Instead of palaging nagging or complaining. So, yun ang mga practical tips ko for women to make sure that every day is Valentine's Day. So, make ordinary things special. Yes. Paano? Mga simpleng bagay, yun na yun. Quality time together and all that. Yung simpleng magkahawak kamay habang nagdidilig ng halamanan. Tama. Gandang picture na yan, pang Facebook. Ayos na ayos. So, lastly, siguro, dahil magva-Valentine na, syempre, kanina pinag-usapan natin, ano ang gagawin ni girls, ano ang gagawin ni boys. 'Di ba? Pero as a couple, ano ba yung pwede nyong gawin na hindi kailangan gumastos, na definitely will make every day a Valentine's Day? That's a good one. Sige. Oo. Ordinaryong bagay. Ano ba araw-araw na ginagawa natin? Walking. Yes. Commuting. O let's say, papuntang opisina, sabay kayo ni Mr., ni Mrs. or ni boyfriend, girlfriend. Imbis na ordinaryong commuting na hindi kayo nag-uusap, wala kayong ginawa kundi mag-text sa mga kaibigan nyo or magbasa ng dyaryo at makichismis, bakit hindi nyo parang gawing sightseeing? Maging turista kayo sa sarili nyong bayan, no? Parang gawin nyo yung walking na parang talagang ninanamnam nyo yung mga lugar na iyong dinalakaran. Para to make it sweeter ba? Ayan. Napakaganda ng mga bagay-bagay na sinare mo, Coach Kristan. Hindi namin alam ni Joy kung paano pa kami makakain namin isang oras kung wala ka. Ang bilis na nga Ang bilis. Nako, marami pa akong tanong sana. Marami pa akong gusto sana na tatanong pero wala ng oras. Ayun nga. Coach Kristan, muli ang inyo pong panyaya para sa mga kinig sa atin at alam ko maraming gusto rin na sumangguni sa'yo. Paano ka makakausap ako contact? Siguro to end the episode, let me just end it by saying a dose of Valentine every day keeps the heartache away. And para doon sa mga gustong kumonsulta, visit my website, that's www.practicalcoachingbyKristan.com. And for my Facebook fan page, just search Practical Coaching by Kristan.com. You can also call me 404-5885. That's my landline. And for emails, you can email me info@practicalcoachingbyKristan.com. And another email address is practicalcoachingbykristan@yahoo.com. Yung Chris ko po is spelled C-R-I-S. So, to end this Sunday, again, I would encourage everyone to dream big, work passionately, and pray hard. Good morning! Thank you, Coach Kristan. Habol lang to, importante. Bored ka ba? Banat-banat na! Bitin daw si Aling Pepang eh. I'm Singiti muna siya. Morning Metro Manila. Ano ito? Pwede ka nang lumaya sa inyo! Ha? Pwede ka nang lumaya sa inyo! Bakit? Kasi pwede ka nang tumira sa puso ko. Banat time sa Good Morning Metro Manila. Sabi talaga. Sa Friday, mga kasama, warningan lang namin kayo. Matraffic
Sobra. Sobra. Payday, sweldo. Yeah? Sa mga magdi-date, kakain sa restaurant, expect yun ang pila kung wala kayong maaga reservation. Maliban sa payday, syempre, asahan din natin Saturday, Sunday yan. Susunod na araw sa talagang Thursday. So talagang marami. So, kung wala naman kayong reservation, doon na lang kayo sa bahay nyo. Katipid. Ilabas nyo na lang po yung mesa. Yung niluto mo mga putahe dyan. At magpalitan po kayo ng bote ng usapan, ha? Ayan. Marge, thank you very much. And alam ko na marami naghihintay sa'yo na sumagot ka lang ng Oh. Hala. Bahala na. Sunday ho yun. Ako may date. Kay God. Sunday ngayon. So, it's Sunday. Huwag mo natin kalimutan. Siyempre, maraming salamat sa inyo pong lahat. Salamat din kay Coach. At siyempre, good morning sa aking mga kababayan lamang laging nakikinig dyan sa ating Cagayan Valley. At paalam na ko! Maraming salamat mula ho dyan sa Cagayan Jahong Akala Cave. Ako po si Joy Garcia. Thank you, Joy. Ang dami pa dito mga love quotes na hindi namin nabanggit. No? Nakatuwa lang. Love all, trust a few, do wrong to none. May isa pa dito. A strong relationship starts with two brave people who are ready to sacrifice anything for one another. If someone really loves you, they will never hurt you. And if they do, you will see that in their eyes, they are hurting too. Masaya na siya, dapat maging masaya din ako para sa kanya. At syempre, yung pinakamatindi, ano ito? Iwanan mo lang ako noon. Maglalaway ka ngayon. Grabe naman to. Misteryoso, thank you sa pag-guest kanina. Thank you kay JC, thank you kay Candid. Si Sylvester Rambo Labay ay hindi nakahabol. In-reserve daw niya yung kanyang boses mamaya sa kanyang programa, 12 o'clock onward. Thank you mga kasama. Thank you, Joy. Ako si Buddy Oberas from Occidental Mindoro, home of the Tamaraws. Thank you, Coach Christian, for coming up live today sa studio. Nagpapasalamat. Bumabati po na advance. Happy Valentine's Day. And good morning, Metro Manila. Good morning, Metro Manila. Sumainyo ang Good Morning Metro Manila. Maagang saya, maagang biyaya. Good morning, Metro Manila. Hanggang sa susunod na linggo mga kasama, dito lamang sa bagong DZXL 558. Doggy, ligo na. I love my